Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita nyo ba kung paano sinupalpal ni Leila de Lima itong si Mans Carpio? Kasi ang lakas ng amats din ni Mans na nag-file siya ng kaso dito sa AMLAC at sa iba pang mga personalidad sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Na kesyo ang sabi niya, ang palusot niya, I am a private person. Paano ka naging pribado? Kung connected ka sa isang public servant at meron kayong ITR, meron kayong properties na joint account, at meron kayong mga transaksyon na sa joint account ninyo pumapasok bilyones. Ngayon, mga minamahal, eto, basahin natin itong sinabi ni Leila de Lima. Ang pagsampa ng kaso ni Manasseh Carpio, asawa ni VP Sara Duterte, ay pag-aamin na rin sa pag-iral ng mga kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transaction na inireport ng AMLAC sa impeachment proceeding. Panlilihis na naman ito sa issue ng pananagutan na pilit nilang iniiwasan. Actually, that was true, mga minamahal. Pero totoo din naman na mayroong karapatan itong kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog sa Korte Suprema. Karapatan nila yan may rights sila. Pero para yung pipigilan yung process, para sasabihin, lusot nila, sakop pa yan ng bank secrecy law, 'di ba? Yung mga palusot nila, yung mga hanash nila na ganon. Yan po ay isang diversionary tactics para tigilin, ipatigil, ipahinto, 'di ba? Ito nga pong nagaganap na pagbulgar kung saan galing ang bilyon-bilyong pera ng mga Duterte na hindi nila maipaliwanag. Kasi kapag hindi mo maipaliwanag yung pera, ibig sabihin, ill-gotten wealth yan. Saan galing yung pera na yan? Perang galing sa masama? Pera galing saan? 'Di ba? Parang naglalaba ka ng pera money laundering. 'Di ba? Tapos wala naman kayong malaking negosyo, tapos hindi tumutugma yung kwento sa kwenta, 'di ba, ng AMLAC, ng SALN sa ibinigay nyong numero. Hindi tumutugma. So ngayon, feeling ko diversionary tactics or natatakot silang mabulgar sila at ikahiya sila ng mamamayang Pilipino. You know what? Itong ginawa ng House Justice Committee, sobrang legal po yan. And tamang proseso yan. Dahil ang impeachment, mga minamahal, meron tayong tinatawag na special process. So, when we say special process, hindi na po yan sakop ng usual na batas tulad ng bank secrecy law. Kasi meron tayong tinatawag na bank secrecy law Kasi pag ordinary person ka, private person ka, 'di ba? So, bawal yon. Oo, yung yaman, bibistuin mo, bawal yon. Kasi meron tayong bank secrecy law. Ngayon naman, ang problema, may impeachment Sa impeachment, mga minamahal, and according na mismo sa Anti-Money Laundering Act, pwedeng imbestigahan ng mga suspicious transaction. At hindi po yan paglabag sa bank secrecy law. Oo, kasi ang panukala na ang pagkuha ng House Justice Committee sa mga records, sa mga kahina-hinalang transaksyon, hindi naman po yan labag sa batas. Oo. Yan po ay legal na proseso. Ibig sabihin, okay, kasi may impeachment. Kailangan nating malaman yan. Nung kay Corona nga, di ba? If you will remember, mga minamahal, yung kay Corona, ano yung nangyari? Kaya, binuksan nila yung bank accounts. Gets ninyo? So ngayon, 'di ba, kung merong mga kahina-hinala, tapos ayaw nilang pabuksan, di mas lalong lumalakas ang loob ng mamamayang Pilipino na, matik na, ill-gotten wealth yan. Oo, and yung sinasabi nilang krimen daw yun, labag daw yun sa batas, bank secrecy law. Hindi paglabag sa batas ang ginawa ng House Justice Committee, kundi paglalabas lamang ito ng parte ng proseso sa impeachment para mapanagot ang mga opisyal na dapat mapanagot. Ano ba yung punto dito ni de Lima? Ginagawa mo kaming bobo. Ginagawa mo kaming tanga. Hindi kami bobita, hindi kami mga pinanganak kahapon. Oo, para
sa kanya, 'di ba? Pag supalpal niya kay Man Scarpio, tingin mo sa amin bobo, 'di ba? Mukhang mayroon bang iniiwasan itong kampo ni Sara Duterte? No, takot ba na sagutin yung mga akusasyon? Kaya dinala na lang nila sa korte. Tapos ginagamit nila ang korte para takasan ng issue. At kahit pakasuhan sila, mga minamahal, syempre hindi titigil ang investigasyon sa paghahanap ng katotohanan. Lalo pat sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, itong kampo ni Vice President Sara Duterte, nakitaan. Oo, sila ni Manasseh Scarpio ng kanyang asawa na meron silang joint account. 'Di ba? Transaction. Isa lang yung tanong dito eh. Kung alam mo talagang malinis ka, ang dami mo pang hanas, ba't hindi mo na lang sagutin? 'Di ba, mga minamahal? Mag-iisip na naman ng plano yung si Sara Duterte at ang kanyang asawa kung paano sirain itong AMLAC. For sure ako. Mag-iisip sila ng pwedeng isira, pwedeng ibato dito sa AMLAC. Nabisto nila eh. Nabisto na kasi sila eh. Tapos gusto nila pang makalusot. Walang ganon. Oo, bistado ka na eh. Hindi pwedeng ganon eh. Guilty na eh. Oo, kumbaga, huli na, lulusot pa. Parang, si Digong, mamamatay tao, lulusot pa eh, no? 'Di ba? Basta didilis lawyer talaga, blind talaga eh, 'di ba? Mapapaputang ina ka na lang sa mga hayop na 'to eh. Anyway, speaking aside, 'di ba? Who knows na may sariling medyo napapaisip lang ako ha. 'Di ba? Who knows na may sariling drug lab ang mga matapang, 'di ba? Bilyon. Wow. 'Di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na kasi hindi tumutugma talaga yung record, eh. Hindi naman tayo mga tanga. Hindi naman tayo mga pinanganak kahapon. 'Di ba? Gusto pa nilang itanggi. Wala na, nabuko na sila eh. 'Di ba? Buksan. Oo, itulak 'yan. 'Di ba? Hindi nila alam yung batas eh. Mag-asawang mga ng akademya pero bubita eh, no? 'Di ba? Itong si Man Scarpio, attorney pero bubita. 'Di ba? Meron pang Diyos ko naman, oo. Dapat talaga makulong tong mga hinayufak na to eh. Oo, nahubaran na kasi sila eh. Ngayon, tanggi-tanggi. Walang ganon. Oo, sandamakmak yung pera nyo ha. Oo, ng mga ninakaw nyo ha. Nako, walang ganon. Umami na kayo. Takot lang kayong mabisto eh. Baka naman itong si Carpio, yung utak sa mga Duterte sa pagnanakaw. Tatanong lang ako ha. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yan lang yung masasabi ko. 'Di ba? Mukhang malapit nang ma-impeach itong si Sara. Yun lang. Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.